4 of the best underbone dito po sa atin sa Pilipinas ngayong 2024 150cc and up. Mga idols, ito ang ating feature para sa inyo. Ano bang tinitignan nyo? Yung bang looks, handling, power, safety features, or yung kanyang performance? Mga idols, itong ating Raider R150 Speed King talaga to. Ito sa pinaka mabilis at talagang subok na, no? Well, pagdating naman sa handling, talagang hindi matatawaran ang performance ng ating sniper. At sa pinakamalaking displacement naman, siyempre itong ating BF3i, maganda rin ang safety features nito. And itong ating upcoming model, Honda Winner X, napakagwapo nito mga idols, very handsome, reliable din ang kanyang mga parts and engine. At siyempre, pagdating sa kanyang performance, ay quality din naman po. Kaya mga idols, ang hirap po pumili ngayon ng underbone dito sa Pilipinas ngayong 2024. Well, yung mga ibang model talagang super subok na yan. Ganitong ating Raider R150. Carburetor type man yan or FI. Pagdating sa speed nga po, talagang the best to. Siyempre, napaka-lightweight din ito. 109 kilograms lang yung kanyang total weight. At siyempre, pagdating sa handling at performance din, itong ating Sniper 155. Meron tong assistant sleeper clutch. Aba, talagang magsusubukan natin yung kanyang performance dahil dyan. At SYM VF3i mga idols, 183cc naman displacement nito. Pinakamalakas na power, 19.7 HP at pinakamalakas din ng torque, 17.4 Nm. Next, itong ating pinakagwapo sa lahat, Honda Winner X mga idol. Kita naman po nyo ang pormahan nito. Talagang mapapalingon lahat po ng madadaanan nyo pag kayo po ay nasa street. Kaya mga idol, itong ating Honda Winner X, upcoming model, ngayong February, launching na to sa atin. At syempre, samahan nyo ako dyan. Talagang ibibigay ko sa inyo ang live launching itong ating Honda Winner X na to. Kaya mga idols, tumuto kayo sa ating channel, magla-live tayo niyan at ibibigay ko sa inyo ang mga looks ng itong ating bagong underbone na to. Yan po ang ating feature for today. Sana huwag niyong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel at tumuto kayo lagi mga idols dahil bibigyan ko kayo ng magandang update dyan in the coming days. Mga idols, itong ating pinakaunang model, syempre pa, ang SYM VF3i. Pinaka-biggest displacement, 183cc. Liquid cooling din ito mga idols, single overhead camshaft. Naka 4 valves din ito at may max power nga na 19.7 at maximum torque 17.4 Nm. Napaka-aggressive din at very sporty ng kanyang style mga idols. And sabi nga nila itong ating BF3i underrated model to. Well, bakit nga naman mga idols? Siyempre napakaganda ng kanyang displacement and napakalaki plus yung kanyang power and torque ang lakas din. Pero yun nga, ang isa sa pinaka tinitingnan na dito yung kanyang brand. Siyempre ang SYM po ay from Taiwan, so made in Taiwan itong ating model na to. At makikita naman yung mga specs and features nito, talaga namang quality rin. Pagdating sa kanyang chassis, yung kanyang front suspension, yan po ay naka-telescopic at naka-monoshock naman yung ating rear. Meron din itong shutter lock para sa ating ignition key. At syempre yung ating meter panel, combination yan, semi-digital and analog display mga idol. Ang pinakamaganda rito mga idol, itong ating BFI na to, meron tong pinakamalaking fuel tank capacity. 6.5 liters po ang kanyang total capacity niyan. At hindi lang yan, siya rin po ang pinakamatipid sa lahat ng gas consumption. 55 km per liter. So yan po yung advantage at benefits pag binili nyo itong ating SYM BF3i na ito. Hindi lang malakas ang makina at maganda yung kanyang HP at torque. Again, pagdating sa ating engine, yan po ay total displacement 183cc. Single overhead camshaft lang po ito, single cylinder, electronic fuel injection, 6-speed yung kanyang transmission. At itong ating model na ito, wala itong equipped na assist and sleeper clutch. Kasi yung ibang underbone natin, meron niyang assist and sleeper clutch. Pero dito sa ating BF3i, wala po ito. Ang kagandahan lang dito, pagdating sa safety features, ito po ay parehong naka-disc brake, yung front and rear. At yan pa, meron tayong single channel anti-lock braking system. So yung mga ilaw nito mga idols, mapapansin nyo rin, yung kanyang headlight, naka-halogen bulb type yan, pero itong ating taillight, LED yan. So yan po yung ating magiging ilaw para dito. So sana tinodo na nila, ginawa na nilang full LED dito para mas loaded yung specs ng ating BF3i. Ang kanya namang seat height mga idols, ang sukat ito ay 790mm. So sa apat na model na to mga idols, siya po yung pangalawa sa pinakamababa yung seat height. And pagdating naman sa total weight, siya naman po ang pinakamabigat sa apat na model, 128 kilograms. So magsasuffer tayo doon dahil kahit malakas yung makina natin, mataas yung ating HP at torque, siyempre kung mabigat din yung ating motor plus yung ating rider, aba, ayun nga ang magiging kalabasan niya, hindi natin mahihit yung pinaka full top speed nito. Siyempre yung kanyang average, sabi nga nila 160 km per hour,
well, maganda pa rin yung magiging results, ano? Kasi nga dahil malakas yung makina natin. Well, mga idols, overall, itong ating SYM BF3i, in terms of power, handling, at safety, aba, the best to. Well, para sa ating consumption, pinakamatipid din siya, no? Sa presyo po, as of today, 126,800 pesos. So kung gusto nyo bumili ito mga idols, may mga color option din tayo. So pwede kayong magpunta sa mga Mitsukoshi store, available yan. Ang ating mga installment, ang down payment ito, minimum 10,000. At ang ating monthly payment, 24 months, 7,348, 36 months, 5,599, at rebate na 200 para po sa ating installment. Kaya mga idols, punta lang kayo sa malapit na Mitsukoshi store na malapit po sa inyong area mga idols. Ano? Again, para sa akin, panalo yung presyo niya with ABS, napakatipid sa gasolina, at plus malakas yung makina. Yan po yung ating pwedeng makita rito. And mga idols, let me know your comment about this model, SYM BF3i. Mag-leave po kayo ng comment sa ating comment section para makita ko po yung magiging reaction nyo about this model. And next naman, syempre, itong ating Yamaha brand, mga idol. Ang ating pinaka-formidable din, Sniper 155. Mga idols, ito, marami tayong pagpipilian dito. Meron tayong standard version and R version, mga idol. Syempre pa, ang presyo ngayon nito, Sniper 155R. SRP 129,900, additional LTO kung bibili nyo pa ng cash yan. At sa atin naman down payment, ang pinaka-minimum 19,800. Monthly payment natin in 34 months 7,529 at 36 months 6,067 pesos. Ang rebate niyan 200 kung maaga tayo magbayad. Isang kulay lang yung available sa R version, yan pong color black. Para naman sa ating standard version, ang kanyang presyo 123,900. Additional cash yan para sa ating LTO. Total down payment natin, 17,800. At ang ating 36 months, 5,810. May rebate din tayong 200. So, ang kulay naman available sa standard, meron tayong blue, black, at yung ating gray color. Kaya mga idols, pili kayo sa dalawang model na yan kung ano yung mas prepare ninyo. And ang difference yan, yung ating R version, meron tayong equipped na socket charger. Ano? So, sa standard, wala po siyang ganyan. At para naman sa ating ignition key, naka-keyless na itong ating R version. So yan po yung advantage. Ano? At pagdating sa chassis natin, yung ating front suspension, yan po yung naka-telescopic forks at sa likod naman yung rear suspension, monoshock po yan. Ang ating namang stopping power dito, disc brake yung front at disc brake din yung ating likuran pero walang ABS. Pagdating naman sa ating engine displacement, 155cc, 4-stroke, 4 valves, liquid cooling, single cylinder, single overhead camshaft, 6-speed transmission to at may equip to na BVA or variable valve actuation mga idol, ano, para siyang turbo. At of course itong ating max power dito 17.7 HP at maximum torque 14.4 Newton meters. So itong ating Sniper 155 meron tong equip na sleeper clutch mga idol, kaya talagang solid din ang ating Sniper 155. So mga idol, ito nga po wala tayong ABS dito sa ating model na to. Pero itong ating total weight nito ay 119 kilograms. And pangalawa siya sa pinakamagaan na underbone after Raider 150 na 109 kilograms. So itong ating model na to mga idols, meron tong sukat na seat height 795mm mga idol. Ano? At yung kanya namang mga gulong, yan po ay 17-inch pareho, 9080 by 17 sa harapan, 120/70 by 17 sa likuran naman. And syempre, pagdating sa ating fuel capacity, 5.4 liter po ang kanyang capacity at ang kanyang fuel consumption, 45 km per liter. Kaya mga idols, syempre sa formahan at looks, aba, very sporty rin yung kanyang style at syempre talagang gwapong-gwapo din to, no? Kaya marami rin pong bumibili nito at nagmo-modify nitong ating Sniper 155. Mapa big bike looks man yan or Thai look, ano? Depende na sa inyong preference yan. And next model naman natin, ang pinaka best underbone, siyempre nagating sa speed, ano, siya po ang pinakamataas ang speed, talagang napakaganda. Ang ating Raider R 150 Fi, meron tayong SRP 119,900, ang kanya naman down payment 11,800, 36 months 5,985. Ngayon po, meron tayong bagong color version nito o bagong decals at ang ating displacement 147.3cc, 4-stroke single cylinder, double overhead camshaft to mga idols. Yung po yung kanyang camshaft, ano. At syempre 4 valves yan with max power na 18.2 HP at 10,000 RPM at meron namang maximum torque 13.8 Newton meters at 8,500 RPM. So pangalawa to sa pinakamalakas yung kanyang power at syempre pa pagdating sa speed napakabilis dahil syempre ito po ay very lightweight, ano, 109 kilograms.
Yung ating starting, meron tong dual start, electric, saka kick. And from our chassis naman, syempre yung ating front suspension, yan po ay naka-conventional telescopic forks. Okay naman po ang ating pinaka-front suspension na yan. Wala naman tayo nakikita ang issue dito. In case sa ibang model kasi, sinasabi nila malagutok or matagtag, gaya po sa Sniper. Pero dito po sa ating Raider R150, maganda po ang ating front suspension. At yung ating rear suspension, yan din po ay monoshock. Dahil na rin sa kanyang magandang quality na brand, Showa brand po ang ginamit nila. At syempre, pag nakasinabi natin Showa, made in Japan yan, performance at handling, talagang the best yung mga Showa brand natin na suspension. Well, mga idols, itong ating Raider R150, pagdating sa kanyang stopping power, naka-single disc yung ating front at naka-disc din ang ating likuran. Pero ito nga po, wala tayong equip dito na assistant slipper clutch, wala siyang equip nun, at wala rin pong itong equip na ABS or anti-lock braking system. And ang mga wheels naman ito ay naka 10-spoke alloy wheels, yung ating sukat sa harapan na gulong, 70-90 by 17, at sa likod naman, 80-90 by 17. So medyo maninipis po talaga yung mga gulong niya. Ang wheelbase sa sukat, 1,280mm. Ground clearance, 150mm. At yung atin naman pong total weight para dito, sabi ko nga sa inyo, pinakamagaan nitong ating Raider R150. Ang kanyang curve weight ay 109 kilograms. And yan po yung napakaganda nito. Very sporty yung kanyang aerodynamics. Siyempre pa, kaya marireach natin yung top speed na gusto natin para dito. Ang ating naman seat height, 765mm po ang ating Raider R150. Siya rin po pinakamababa ang seat height. Ako, 5'6 ako. Walang problema, flat-footed tayo dito. And dito naman sa ating middle area, meron din tayo dyang small compartment. Paglagyan natin ng mga essential natin, pwedeng lagay natin yung ating ORCR dyan. Plus yung ating susiyan, naka-ordinary kito with shutter lock. Another safety features para sa ating motor, yung security natin. At kita naman po yung ating instrument panel, yan po ay fully digital. Meron din tong backlight, lalo na sa gabi, kitang-kita nyo yung information dyan. Mga ilaw natin dito, yan po ay LED, yung ating front headlight, yung ating signal light, at yung ating tail light, mga idol. Siyempre pa, napaka-forma din ng design yan. Kaya mga idol, itong ating RFI na to, 119,900 yung kanyang presyo. And mga idols, itong ating pinakainihintay, malapit na nating makita to personally. Kaya abangan nyo po ang ating live update dito. Iko-cover po natin yan at ipapakita sa inyo mga idols, mga subscriber natin. Tumuto kayo sa ating channel, magbibigay po tayo ng live update para dito sa ating paparating na bagong Honda Winner X. Upcoming na yan, maybe next week mga idols, February. Makikita na natin to personally. At abangan nyo yung mga vlogs natin at feature para dito. Napaka-forma pagdating sa design at looks. Napakagwapo talaga nito. Kaya hindi ako magtataka, dalawang magagandang dilag. Ayan, nagpa-picture pa dito sa ating Winner X na yan. Di ba mga idols? Kaya itong ating bagong-bagong model na to, marami po nag-aabang dito. Hindi lang siya basta maporma, hindi lang basta gwapong datingan. Pagdating sa features ng safety, ito na ata ang pinaka-the best, At yung kanyang power, mga idols, meron tong total na 15.4 HP at kanya naman maximum torque 13.5 Newton meters. Yan po yung magiging specs natin para sa kanyang performance. At itong ating Honda Winner X, mga idol, ang kagandahan dyan, yung ating top speed, pwede pong maabot ang 146 km/h. And average top speed lang po yan. Approximate lang yan, man. Depende pa rin sa rider at depende pa rin po sa bigat ng ating magtatry niyan. Kaya mga idols, itong ating Honda Winner X, itong ating nasa ating video, yan po ay modified Honda Winner X. So, salamat po sa Stocks Moto. Sila po ang may-ari ng unit na yan. At itong kanilang ginawang modification, sobrang pogi po talaga. Kaya mga idols, itong ating GTR 150, yan po ay papalitan na nitong ating bagong Honda Winner X. And hintayin po natin yung final features or specs na meron itong ating model na to. Siyempre, meron tayong model na merong assistant slipper clutch at meron ding equipped na ABS single channel. And sana hindi po tanggalin ng Honda Motors Philippines yan. Yan pa rin, meron tayong ABS para talagang solid. Ang ating namang engine specs, yan po ay may total na 149.2cc. Liquid cooling din ito. Double overhead camshaft, yung kanyang camshaft, malakas din. 4 valves at meron tong 6-speed transmission. Again, mga idols, pwede natin start to via electric. Ang kanyang namang bore by stroke, 57.3 by 57.8. Ang kanyang compression ratio, 11.3 by 1. Kaya mga idols, itong ating magiging top speed nga natin dito ay 146 km/h. Approximate lang to, pwede magbago, pwede pang bumabayan. Depende na rin sa rider, Siyempre pa, yung sinasabi nga natin, meron tong equipped na slipper clutch at single channel anti-lock braking system. Ang kagandahan dito, yung ating front suspension, yan po ay naka-telescopic forks at yung ating rear suspension,
Yan naman po ay naka-monoshock. Ang kagandahan dyan, Showa brand ang ginamit nila dyan. Kaya talagang performance at handling ay quality. No? Hindi natin mararamdaman yung matagtag or yung lagotok para sa ating front suspension. Kaya mga idols, ano pang iniintay ninyo? I-ready nyo na yung inyong ipon. Siguradong aabangan ng lahat to. And para naman sa ating dimension ng kanyang wheelbase, 1,278. Ground clearance nito, 151mm. At yung kanya namang total weight, 122 kilograms. So, pangatlo siya sa pinakamabigat mga idol. Ano? And para naman sa kanyang fuel capacity mga idols, 4.5 liters yung kanyang total gas tank capacity. So, pangalawa siya sa pinakakonti ang gasolina kasi yung ating Raider R150, 4 liters lang ang kanyang capacity, siya yung pinakakonti sa lahat. Pero itong ating Honda Winner X, ang kanyang fuel consumption or mileage yan po ay 50 km per liter. At siyempre, asahan na natin fully digital yung kanyang instrument panel. Meron din siyang keyless system. Meron itong anti-theft alarm. Kaya yung kagandahan po sa Honda, no, pagdating sa features, talagang solid. Well, yung ating seat height dito, 795mm. Same sila ng seat height ng ating Sniper. At ang total weight nga, 122 kilograms. Kaya mga idols, ano po ang masasabi ninyo sa ating mga model na underbone na magiging available ngayon, 2024 dito po sa atin. Especially itong ating Honda Winner X. Sa looks pa lang nito, talagang super pogi. Yung kanyang front face, napaka-astig ng kanyang front headlight. LED po lahat ang ilaw ng ating Honda Winner X. Kaya talagang solid yan. Kaya pagdating sa modification at talagang formahan, mapapa-second look ka talaga dito sa ating bagong Honda Winner X. Kaya mga idols, yan po yung ating feature para sa inyo. Mag-leave po kayo ng comment sa ating video. At mga idols, kung kayo po ay bibili ngayon ng underbone, anong model ang mas pipiliin mo sa apat na to? With that specs and features review, anong model ang matimbang sa iyo mga idols? Kaya mag-leave po kayo ng comment sa ating video. Sana makita ko yung mga reaction ninyo dyan. Again, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at gagawa pa tayo ng maraming comparison at content na kagaya nito. Kaya mga idols, nasa saktong channel kayo. Like and follow nyo rin ating FB page at ciao sa inyo. Ride safe po.